So, yun po ang Panginoon. Dalawang beses tayo ay mag-aarik. Ay, okay po, ay nagkakaroon na po tayo sa salita ng Panginoon. Samahan niyo po akong muli sa ating series po. Hebrews chapter 10. Sa Tagalog po ay okay, sige po, tayo lahat ay hindi po kasi ngayon para po sa salita. Tayo po sa Tagalog at pagkatapos tayo ay mananalangin. Every year, pagkatapos lang po, talagang 23 at 25. Magpakatatag tayo sa aming pag-asa at huwag na mag-alignalan pa sa pagtatapat ng nangako sa atin. Sigapin din natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng kasalanan ng iba. Sa ating ating loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Kung ito ang Panginoon, ay pinag natin. Diyos, salamat po ulit sa oras na ito na ito po pinag-alubusan. Bisan pa, kami mga kapakinig na ito ng salita. Kaya po na ito ng salita ay tapat na magkabiling talim, matagos sa aming mga kalagdan, sa hangganan ng kalikuban ng Panginoon. At patuloy po, ito po mag-usap sa bawat isang amin sa katotohanan ng ito natin sa amin. Upang kami makapabuhay ang pag-ibon ng naayon sa ito salita. Ayon po sa ito ikot ng gamitin ng mensahero ay talubunyog na ninyo sa ikot ng inyong kabanan. Patuloy po kung ito magpawal sa aking mga pagkakasal sa iyo. At patuloy naman, pagkakabalik po ninyo ang bawat isa sa pakikinig ng kaaway po ay hindi makabalik sa amin sa oras na ito, Panginoon. O kung ay taas namin sa pangalan ng Diyos at sa Jesus. Amen. Tayo po ay mga kumpunan, mga kapatid. And ang ating pamagat is as our confession of hope. Kaya para sa atin, ang Pasko po ay tunay na ito yung panahon ng pagpilihan. So, hindi po ito basta lang na lumilima sa ating kalendaryo. Ang nakamark po ito as a holiday. So, hindi po ito isang regular na holiday po sa atin. Kundi ito ho ay talagang a day na kung saan ay talagang sineselebrate po natin ang may buong gala mula sa ating mga puso. Because the very reason kung bakit po isinilang ng Panginoon is nasa saan? Sa salita po ng ating Diyos. So, kaya po natin sinabi po sa aklat ng Mateo, pagkatapos isa, ang ating 1:21 na kung saan sabi ko po, Jesus, ang ipangalan mo sa bata, sapagkat siya ang magliligtas. So, he will save his people from their sins. So, walang ibang tagapagligtas, walang ibang manlubos, walang ibang sanggol, na katulad ng sanggol na si Jesus, na ipinanganak ng isang birhen na ipinangako para sa kaligtasan at sa katauhan. Kaya, ito ho yung tinatawag natin confession of hope. So, meron tayong pag-asa sa Panginoon, meron tayong pag-asa na naglilingkod, meron tayong pag-asa na nananalangin. Hindi po tayo nananalangin ito na patibagba. Kundi, nandun yung ating katiyakan na narinig ng Panginoon ang ating mga panalangin because meron tayong personal na ugnayan. Meron tayong personal na relasyon sa Kanya. We have a personal intimate relationship. Bunga ho ng kaligtasan bigaya ng ating Panginoon. All started sa hope.
incarnation. So, last 2 weeks or 2 Sundays, ano po, ang ating pong ngayon is ano mo ang effect ng kapanganakan mo ng Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano. So, kagaya ko na sinabi dito sa talata, that let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Since ang Pasko mo ay isa sa pangako ng ating Panginoon, and ipinapakita mo dito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya, let us hold fast this truth. Let us hold fast the truth of Christmas. Kasama ko yan sa tinatawag nating kaligtasan. Okay? The confession of our hope, kagaya ko ng sabi ko diyan, hold fast without wavering. So that is the birth of Jesus for our faith. Ang kapanganakan ni Jesus para sa ating pananampalataya. Kung tayo nakakaranas ng panghihina sa ating pananampalataya, o pinamagay, naglalagay tayo, kagaya ng panahon ngayon, ano po, ang inang season, di ba? Mayroong panay ng bone, tapos, paggabi, di ba? Isipin na natin malamig. So, kung sa spiritual na bahagi na natin, hindi ganon, hindi mo malamig, hindi amihan. Okay? Talagang nandoon yung apoy sa ating mga puso na kanilang totoo, ano po, na ang Panginoong Jesus ay napalito sa mundo. Totoo na ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Okay? So that is the birth of Jesus for our faith. It should cause us to hold fast in our salvation. Kaya ang kaligtasan, pinatutuhanan po natin, the salvation that we testify, the salvation that we confess, it is with all confidence natin pinamahayag. Hindi po tayo nagsasabing, siyam na po sa ito akong sigurado na ako ay Kristiyano. O siyam na Kristiyano sigurado ako na ako'y ligtas. Kundi, ganap ay binibig sa atin ni Kristo ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo. At yan ay nangyari po sapagkat sa po ay nagkatawang tao. Okay? So, it should cause us to hold fast. So, this is our eternal security. It promises our eternal security. The fact that Christ was born. Hindi naman ang pusa. Ang tulad po nito sa atin ay pangwalang hanggang seguridad. And also, it should cause us to hope hindi alone, walang iba, exclusively. Sa Panginoon lang po tayo may pag-asa. Sa Panginoon Jesus lang tayo secure. Hindi sa kung ano o sa kung sino pa man. Amen po ba? Amen. Hindi tayo sigurado. Sabi dito, it should cause us to hope in Him alone. Si Kristo lamang po ba ang ating pag-asa? Amen. Okay? Kaya, that is the exclusive object of our hope. And next, it should cause us to cling into the promises of God. So ito ay bagay na nagpapaalala sa atin na sa mga pangako lang po tayo ng Diyos umasa at hindi sa kung sino na nangangako sa atin. Let's say, siya na secretarian, o public official natin, o let's say, kahit-bahay ka natin yan, o asawa ka natin yan, pamilya ka natin yan, hindi mo ito bagay na mapangahawakan natin, kagaya mo ng mga pangako ng Diyos. Because He who promised is faithful. Ako ay Diyos. Kaya, it's for our faith. Ano po, para tayo magulot, maging matatag sa ating pananampalataya at buong katiyakan namin pinananawagan ang ating kaligtasan. Dalawa, the birth of Jesus for our fellowship. So, upang tayo po ay magsama-samahin bilang iisa. Ano po, it's for our fellowship. Sabi ko ng verse 24, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another. Kaya,
excuse me, ang kapanganakan po ni Jesus ay hindi lamang ipinagkaloob sa atin o ipinahayag sa atin para patatagin ang ating pananampalataya, kundi upang isama tayo sa isa't isa o magbibisik tayo ng mga magkakapatid sa isa't isa. Okay? So it should cause us to love and serve one another. It should cause us to meet other believers faithfully, and it should cause us to encourage one another. Kaya truth and togetherness. Katotohanan at ang pagiging isa kasama ang kapwa mananampalataya. Hindi po ako sasabiwan ng kapanganakan po ng Panginoon upang tayo po ay muli kong i-reconcile sa Diyos. Kaya meron pong redemption, okay, and reconciliation. May pagtutubos, ang pagpalitan ng Panginoon, ang kapanganakan ng Panginoon, ay upang tayo po ay muling maghihil, muling po tayong maging mag-aari, or muling po tayong malumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Redemption and reconciliation. Kaya our confession of hope, Christmas, is our confession of hope for the Scripture revealed its redemptive purpose and reconciling purpose. So, for our redemption and for our reconciliation, it is a joyous celebration of truth and togetherness, of great confidence in God's promises and companionship with God's people. Kaya the more tayo mo nag-celebrate ng Pasko, yan, sabihin talaga. Hindi gusto lang tayo nag-celebrate ng Pasko. Kahit sabihin mo, naiintindihan ko ang message ng Pasko, naiintindihan ko na si Cristo yung namatay para sa akin, ligtas ako. Pero yung sinasolo mo lang, ay celebrate. Ayaw mong makipag-fellowship sa kapatiran. So, hindi pa rin natin naiintindihan yung purpose ang Papasuhan. Kasi isa rin yung sa purpose ng Pasko ay ang ating fellowship. Okay? Kaya nga, kapag sumapit mo ang Pasko, Christmas season, so, madalas po tayo nagkikita. Bakit kapag Christmas break, nagkakaroon tayo ng time na nakasama yung mga kasama natin sa church, na matagal na natin hindi nakakasama. Kasi hindi naman dahil bakasyon. Hindi dahil Christmas break. Kasi, pinapaalala po dito sa atin na ito po ay talagang mas masaya mo natin ipagdiwang na kasama mo natin sila. Ano po? So, let's say, mga kapatid natin on Christmas break because syempre galing mo sa trabaho or school. So, mas masaya yung ipagdiwang ng Pasko ng mga kasama po natin. Kung sa family po natin ay nating kapatiran because we are one in the bottom line. We belong to one family. Nalilihan tayo sa isang pamilya. Ito yung pamilya ng Diyos. It brings us hope for Christ came down to seek and to save the nations lost. Masaya pong ipag-iwag at ito yung dudulot sa ating pag-asa sapagkat namarito ang Panginoon upang iligtas, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Tayong lahat ng nalilito sa ating kalipunan. Isang naligaw at natagpuan ng ating Panginoon. Hindi tayo nakakalbo sa Panginoon. Si Kristo ang nakakalbo sa atin. Diba? Ito ang ating confession. Natagpuan ako ng Panginoon sa kabila ng ating kasalanan. Sabi in spite of my wretchedness, kung gano'ng kadilim ang aking buhay, kung gano'ng kasalikot ang aking buhay, natagpuan natin ng Panginoon. Ngayon, nandito ako sa gawain ng Panginoon. Meron naman tayo ng experience sa buhay kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. But, nagkakayos na po tayo sa celebration ng Panginoon. Hindi mo tayo, kung baga iba-iba ang
pananaw po natin at tungkol po dito. And it brings us to as well to unite us back into being as one body. So, upang muli tayong manumbalik sa Kanya bilang iisang katawan. Sama po ang ating mga kapatid. But aside from its redemptive and reconciling purposes, Christmas is our confession of hope because of God's restorative purpose. So, yung pong verse 25, try po natin ulit. Ano po sabi dito sa verse 25? Sa Tagalog po sabi po, huwag natin paniligtaan ang pagdalo sa ating mga mag-iipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na o malapit na ang araw ng Panginoon. So, English po, ang kita natin is this. And all the more as you see the day drawing near. Huwag lang tayo na mag-focus sa isang bahagi ng fellowship o evangelism o sa isang particular na ministry lang. Kundi sa puso natin, nandun yung gustuhan natin na Panginoon, sana magaling pa ako sa ibang area ng ministry. Para maging encouragement ako sa aking mga kapatid. May pamalas po ang iyong pagmamahal sa kanila. Gaya ng iyong pagmamahal sa akin. So, yung sinabi po dito ng writer po ng Hebrews, not only to encourage, to stimulate good works and love, but, and sabi dito, and all the more. Okay? And all the more. Kaya yung pangatlo po natin, the birth of Jesus for our future expectancy. So, meron po tayong maliwanag na perspective habang ginagawa po natin yung tunay na diwa ng Pasko as a church, bilang isang iglesia, bilang bahagi ng iglesia. Meron po tayong future expectation. Maliwanag po ito sa bawat isa sa atin. At yan ang makabuluhan pagdiriwang ng kapanganakan po ni Kristo. Hindi yung nag-invite lang, nakapokus lang tayo sa nativity. O nakapokus lang tayo sa mga dekorasyon, mga karol, Star of Bethlehem. Hindi lang po yan. Kundi, the very reason kung bakit po ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. So that, sabi doon, sa John 3:16, whoever believes in Him will never perish, but will have eternal life. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano ang biyaya sa atin? Ano ang kaloob sa atin? Buhay na walang hanggan. Kaya magkaroon tayo ng tinatawag nating perspective of eternity sa ating pagsiselebrate ng Pasko. Hindi lang tayo nakapokus sa pagsasara ng taon o sa pagsisimula ng bagong taon. Para bang bilang na umiikot ang buhay natin. Naikot lang sa mundong ito ang buhay po natin. But here, the birth of Jesus for our future expectancy. So, as an illustration po, sa pag sinabi natin expectancy, ako po ay 13 taong gulang. That was 1999. So, nakaroon ko ng mga scares about the coming of the millennium. Puso noon yung Y2K. Sa mga nakakaalam ko ng Y2K. Excuse me. Kasi noong 1999, so nakaroon ko ng scare about Y2K. Ang Y2K po kasi is ganito. So, ang calendar mo kasi sa mga computer dati, ang digit ko is kalabanan. So, specifically po yung taon. Hindi ko katulad ngayon sa mga computer mo natin, sa mga laptops and desktops. Apat ang digits. 2025, ano po? So, nakikita natin sa computer natin, 2025. Pero dati yung computer ko, dalawang digit lang year. 98, 99, gano'n. So, pag bumalik siya sa 0, 2000, pag pumatak ang year 2000, so, magpo-collapse yung mga computer. Kasi, mag-reset sa 1900,
in the year 1900. Yun yung kumbaga basa ng computer. Doon lang siya nakaset, nakaprogram. Kaya, ang naging solusyon nila, bumuo sila ng bagong sistema na ang kalendaryo mo, hindi na 2 digit ang taon, kundi 4. Okay? Para hindi mo magkakaroon ng malaking problema. Kasi, yun nga 1999, tapos 2000. So, pagka ang computer mo ay 2 digit lang, 99, tapos pag pumatak ng year 2000, edi 00 siya. So, magkakaroon ng problema, baka mawala yung mga importante data or files. Ano po, sa pagpasok ng taong 2000. And meron pang isang scenario doon. Marami mo kasi nag-predict na pag pumatak ng year 2000, babalik na daw po ang Panginoon Jesus. Marami na yung nagsisisi noon sa kanilang mga kasalanan. So, that was, sabi nga, yun po yung nangyari natin. 25 years ago, or almost 26 years, kasi 2026 na. Diba? So, meron na ina-anticipate ng tao noon na nagtuturo sa kanila ng takot. Kasi hindi nila alam paano nga nangyari yun. Paano kung hindi naman? So, they had different Notions. expectations. Ang taong 2 libo. Ngayon mo, ang taon, pagkapos na mo ng 2025. Ano na kung nangyari yung pagbalik ng Panginoon. Although, hindi mo ibig sabihin, hindi mo maganda. Hindi siya inarating. Because the Bible says, the day is drawing near. Amen? Nalalamig na ho ang araw ng Panginoon. Kagaya ko na sinabi po dito sa ating talata. Ano po? And all the more as you see the day growing near. So, hindi mo kagaya ng taong yun, ng ating illustration, na may magkakaiba tayong expectation. Ano po? Na baka nakalang totoo na si Kristo yung kapatid. Pero hindi naman nagsasabi na hindi yung totoo kasi yung alam din sa Bible kung ano talagang pakong darating ng Panginoon. At sabi lang, darating siya. Hindi ko dumating. Pero, hindi ibig sabihin, hindi siya darating. Ano po? Pero, sa ating mga Kristiyano, nandun po tayo sa tinatawag natin future expectancy na si Kristo po ay babalik. Kung paano sinabi ng Biblia na siya po ay umakyat sa langit at nakita ng mga tao. The same scene na makikita ng nila kung paano po siya babalik. Second coming of Christ. Hindi mo yan mangyayari kung hindi yung dahil doon sa kapasuhan. Hindi mo siya nagkatawang tao. Kasi naglaho ng Panginoong Jesus sa kanyang pag-akyat sa langit ang kanyang katawan. Sa glorified body. Ano po? Sa pagkakataon yun. Kaya, Christians have one sense of expectancy for the day. Day with a capital D. Day of the Lord. Seeing the day approaches, we should be thrilled to be with our fellow believers in Christ and stimulate ourselves to hope for the coming day. The more na lumalapit na ho ang aking ng Panginoon, ang nais ko ng Diyos sa akin, nandun yung thrill. Sana mas nagiging excited na ho tayo kapag lagi ho tayong nagkikita sa gawa. Hindi parang mas lalo tayong nagsasama sa gawa. Kaya na Pasko. Ano? Hindi ko marating mo ang Christmas season. Lagi natin inaawit yung mga awit natin yung hymns na hindi mo nakakasawang awitin. So, ganun din dapat ang maging damdamin natin sa fellowship. Kung saan ang Panginoon mo ang nagbibigay sa atin. Hindi ito bagay na nakakasawa. Hindi ito bagay na parang, yun na lang ang unique. Yun at yun ang nakikita ko. Yun at yun ang nagsasalita. Yun at yun ang message. O yun at yun ang ano. So parang may element of ano tayo. Tayo na natin. Pero hindi. Because tayo mo ay pumapasok sa pananampalataya. Dala natin ang pag-asa. Okay? Dala natin ang pag-asa na anytime, darating na ang Panginoon.
Kaya, the birth of Christ should cause us to do all the more. Baka, ang Kapaskuhan po ay magsilbing booster sa atin upang gawin ang dapat natin gawin habang tayo nandito sa mundo. Kung ano ang tungkulin natin as a Christian, as a member of the church, ito yung maging booster mo. Ano po? Ito yung maging booster mo natin, yung katotohanan tungkol sa Pasko. Kaya, okay, sabi dito, meron po tayong isang verse song, di ba, na inawit, I love the thrill. That I feel when we get together with God's people. Talagang, ang saya-saya na nakakita ko ang aking mga kapatid. Ang puso ko'y masaya. Action tayo eh. Ang puso ko'y masaya. Ang puso ko'y ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos. Sa Diyos pinipili. So, every Sunday, sa mga succeeding Sundays pang darating, kapag inaawit na natin yan, mas feeling na po na sa atin. Mas excited na po ba tayo? Ha? Amen. Sana, mas excited po tayo. Ha? Kasi, sabi nga, dahan-dahan na natin nakikita eh. Unti-unti na lumiliwanag. So, from darkness, magiging twilight, tapos magiging araw. So, yun po yung sinasabi dito. It should cause us to do all the more. So, what all the more is? All about. Yung sinasabi dito, all the more. Kasi, it's specified. Ang isang cross-reference po namin dito is sa Romans 13, verses 11 to 14. Tingnan po natin. Sa aklat po ng Roma, saan po natin ang ating mga Biblia, in Romans chapter 13, 11 to 14. Okay, ano po sabi dyan? Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than we first believed. The night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sexuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. So, ano pong sabi dito? Nalalaman na ninyo ang panahon. You know the time that the hour has come for you to wake from sleep. Isip na kayo sa inyong pagkakatulog. From unconsciousness. Sa katotohanan ng Panginoon na yun ay iisipin na. Sa katotohanan. Sapagkat ang kaligtasan ay mas malapit sa ito, nearer to us now than when we first believed. Lalo na tayo ng tagal ng mananampalataya. Amen, sabi nga, 3 taon, may 4 na taon, may 10 taon, may 20 years. Pero habang lumilipas mo ang araw, sabi dito, salvation becomes nearer and nearer and nearer. Actually, salvation dito is yung tinatawag natin glorification. Ako, kawan natin, papaguhin, hindi ito nagkakasala, hindi ito subject to temptation, sickness. So, again, the night is far gone. Ako, lumipas na ang gabi. Dumating na ang araw. The day is at hand. Kaya, so then, let us cast off the words of darkness and put on the armor of light. Kaya, since wala na ang kadiliman ng gabi sa buhay natin, mabuhay tayo sa kalimutan. At
paano tayo mabubuhay sa kaliwanagan? Ano mo sabi dito? Mabuhay tayo, lumakad tayo ng karapat-dapat sa liwanag, hindi sa mga tinatawag nating orgies and drunkenness, paglalasi, o mga kahalayan, sexual immorality, okay? Sensuality, not inquiry, hindi sa pag-aaway-away, pagkatalo-talo, at pagkaingit. Wala na itong, kung wala nang silid sa puso ng isang Kristiyano ang mga ganitong bagay. Kundi ano sa atin, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Okay? We are exhorted to walk according to our new birth. Yamang tayo mo ay nasa liwanag na. Yamang tayo mo ay ipinanganak ng muli. Yamang tayo mo ay gising na mula sa ating pagkakahimbing. Mabuhay tayo, lumakad tayo ng naaayon sa liwanag. Okay? So that is sanctification. Putting on Jesus Christ sa buhay natin. That is sanctification. Making no provision for the flesh. That is sanctification. Because salvation is nearer to us now. Hinintay pa ba natin mangyari? Pagbabalik ng Panginoon, saka lang po tayo pagpakaayos sa ating buhay. Bakit hindi pa unahan natin ang pag-ayos? Pagbabalik ng Panginoon. Tayo ay classmate. Hindi tayo magpaliban. Parang sa Vieta lang mo yan, Jetta. Example, Jetta. Sinabi ng magpapag, walang matamis na. Ito, magpapasuhin, baka pwedeng next year na lang. Bawal ang dinabay. Bawal ang isa? Baka ba? Ay, may lechon. Ano? No, baka pwedeng next year na lang. Pinagpaliban na tayo. Ano po? So, ganun din po ba sa atin sa spiritual? Magaling tayo magpaliban. Lagi tayo sinachallenge sa salita ng Panginoon. Panginoon, December na, baka pwede sa January na lang. Ulit-ulit. Diba? Kaya, make a provision for the flesh. Supili. At dapat supili. Sapagkat malapit na siya. Yan pong sabi ng salita ng Diyos. Kaya, fellowship is not all about celebration of truth. Ang celebration mo natin dito ay hindi lang tungkol sa katotohanan. Kung kundi ito isang panawagan sa isang pamumuhay na matuloy at nagpapakita ng tunay na pagbabago. It is a call to a transformed, righteous living. Kaya, put on Jesus. Put on Jesus as the day draws near. Malapit na ho. Patuloy na lumalapit. Hindi pa nga ano po sa amin ng mga Kristiyano nung unang panahon, 2,000 years. Nakikinig na ako sila eh. Kasi sinabi ng mga apostol, sinabi mismo ng Panginoon, darating siya. Because na ho, generations to generations, thousands of years na po, hindi pa rin po siya. Pero hindi sabihin, hindi mangyayari. Ibig sabihin, hindi magaganap kung anong sinabi na. Okay? Kaya it should cause us to do all the work. Now, before the year ends, natin kita pumasok ang bagong taon, even before the year ends, talaga natin ang ating mga sarili. Bakit tayo sa Panginoon? Paano ako magiging kapakipakinabang sa iyong gawain? Panginoon, paano mo ako magiging ilaw at asin sa mga tao? Okay? Nag-expect tayo ng
ano yung mapapakinabangan po natin. And, dalawa lang po yung ating sub-point dito po sa number 3. Dalawa, the birth of Christ should cause us to keep in mind the day. So kasi yung word po dito na you see, sa verse 25, as you see, the day drawing here is not literally na nakikita ko ng writer. Ano? Ang sabi ko dito, as you see the day drawing here, yan ang nakikita ninyo, kasi sa Tagalog, ang sabi ko dito, nakikita. Pero sa Greek word po, hindi mo lahat na nakikita, literally nakikita. Ang ginamit ko dito sa the word lepo, ang ibig sabihin, to see with the mind's eye. Okay? That is to see with the mind, not with the eyes itself. Hindi mismo mata, hindi ng ating isip. Mata ng ating naisipan. It is a mental discernment for the coming of Jesus. So we fully understand na si Kristo ay babalik. And that is seeing. Ito yung sinasabi dito, seeing. Jesus is coming nearer today than the apostles gave them. Katulad po ng vision po ni Juan, ano po, in Revelation chapter 22. Na galing mismo po sa bibig po ng aming Panginoon, na po sabi niya, behold, I am coming Quickly. soon. Revelation 22 verse 12. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. Upang ipaghiganti ko ang lahat ng mga dapat parusahan. Yung sinasabi ano po, I am coming soon. Kaya sa dulo po, in verse 20, ano po sabi? Surely, I am coming soon. Amen. Tama. Lord Jesus. He is coming soon. But how soon is soon? Kaya masyadong ano tayo eh. Makulit. Isipin natin. Eh, gaano nakalapit yung sinasabi ng Panginoon Jesus? Nakalapit. Kasi, Revelation was written 95 AD. Ano po? 95 AD to 98 or almost 100 AD. Ito po yung panahon na sulat ko ito. So, ibig sabihin, 2,000 years na po. Ano, almost. Ito kung sinasabing, I am coming soon. Pero hindi ibig sabihin na hindi mangyayari. Lalo man sabihin, malapit ang malapit, malapit pa rin sa Panginoon. Hindi mo siya nagluluko. Hindi mo siya kumbaga nagpapasabing, malapit na. Pero hindi naman pala malapit. Ano? Ito mo isalita ng Panginoon, tanda po natin. Huwag natin i-coin yung salitang soon sa amin. Kasi pag sinabi natin malapit, proximity. Kumbaga, ay gaano ba kalapit? Ilang linggo ba? Ilang buwan ba? Ilang taon ba? Kasi meron tayong measurement of time. Pero sa Panginoon, wala. Isa sa karoon ng ating panahon. Para sa Kanya ito'y malapit na. Malapit sa panahon ng Diyos. At yun ang ating pamahalaan. Amen? Amen. Kaya it should cause us to keep in mind the day. So, there are historical revelations na ang tinutukoy daw po dito day is the destruction of Jerusalem. So, meron po mga interpretation po na yung day daw po na tinutukoy dito is yung pagkawasak ng Jerusalem noong taong 70. Okay? Excuse me. Yan po yung tinatawag namin abomination nung dun sa synoptic, mawawasak yung templo. Panahon po ni Titus. Pero, hindi po yan yung tinatawag na day of the Lord. Kundi, ito yung tinatawag natin second coming. Kung ito ay i-apply natin sa lahat ng mga Kristiyano, ito ay tinatawag natin second coming. Kasi,
ang witness ko dito, primarily ay mga Hebreo. Kaya may mga interpretation po na tinutukoy ng writer is the destruction of Jerusalem. Para sa atin, pinakita ko din sa atin, that is all about the second coming of Christ. Kaya, how soon is soon? So the time keeps on running. Days and nights are passing. And yet, we eagerly wait for Jesus. Amen. Amen. We eagerly wait. Tayo ay patuloy na naghihintay at may pananabik natin hinihintay ang pagpalito ng ating Panginoon. Titus chapter 2 verse 13, waiting for our blessed hope, the Lord and Savior Jesus Christ, the appearing of the glory of our great God and Savior. Participle lang din natin. Which means, dapat tuloy-tuloy tayo naghihintay at mas nagiging kapanag-panabik para sa atin. Ang paglipas ng mga araw, mga taon, kahit tayo ay tubuan ng puting buhok sa paghihintay, kahit tayo ay nakalugod na sa paghihintay sa Panginoon. At sabihin natin, umuti na ang uwak at umitim na ang taga sa paghihintay. Meron pa rin kagalakan sa atin na maghintay sa Panginoon. Kasi sa atin bilang tao, mga heartbreak, mga heartbroken. Kaya tagal kitang hinintay. Kaya tagal kitang hinintay. Hanggang sa, yun na, wala na. Diba? Kaya yung mga ayuda, alam ko sa akin natin, mga ayuda. Ang tagal ng ayuda. Pero wala pa rin, di pa rin dumarating. Pero ang pangako ng Diyos darating sa tatlong panahon niya. Okay? Hindi tayo magsawa sa paghihintay. In this fellowship that was brought into reality by the birth of Christ, we should also stimulate ourselves to encourage each one to wait and thrill with the coming of Jesus. Maghintay at manabik sa pagpabalik ng ating Panginoon. Kaya, lagi tayong bumibilang, tinanap na bago magpasko. Tayo 21, so 4 days na lang. Lipas tayong 4 na araw na yan, susunod na ng bagong taon. Makakauntang naman tayo ng bagong taon. Tapos magkakauntang na naman tayo. Pero sana sa bawat araw na bumibilang din tayo, sana pinakauntang natin yung sabi nga, yung expectation mo natin. Palagi na lang palapit ang Panginoon. Palagi natin na lang ilang araw, pero sabi nga, palapit na lang palapit. Wala tayong idea kung ilang araw na lang, o kung ilang taon na lang, o kung ilang dekada na lang. Pero ba siya? Abangan po natin. Kaya maging booster po natin ang Pasko sa paghihintay po natin sa Panginoon. For our conclusion, Christmas is indeed an exclusive and exuberant celebration for God's people. For we are redeemed, reconciled, and soon will be restored complete in Christ. Darating tayo sa sitwasyon kaya nating makakamit ang kaligtasang biyaya. Glorification. Kaya to us, it is indeed a Merry Christmas. Amen. Kaya bilang ang Merry ang Christmas, ay sa ligtas. Tayo na. Salamat po Panginoon sa inyong salita. Sa katotohanan ito, patuloy mo namin pagkilangin sa ating mga puso at ipabuhay natin para sa iyong karangan. Sa iyong kabulihan, sa pangalan ng Iwan Jose. Amen. Bugin mo